Ang dinastiyang Kim, isang lupain ng pampublikong pagbitay, matinding kahirapan, at laganap na kagutuman. Simula noong 1948, ang North Korea ay nasa ilalim ng isang autoritaryang rehimen, ang dinastiyang Kim. Ito ay nagsimula matapos makuha ni Kim Il-sung ang kapangyarihan sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at ang pagsuko ng Japan mula sa Korea. Sa loob ng 3 henerasyon, mahigpit ang pagkakahawak nila sa bansa. Sa pamamagitan ng puwersahang pagkawala ng mga tao, pagdukot, at mga labor camp, napipilitan ang mamamayan na maging matapat, at sa ilang antas, magkaroon ng desperadong pagmamahal sa kanilang gobyerno. Hindi na kailangang sabihin pero hindi malakas ang real estate market sa North Korea. Sa katunayan, mula 1960 hanggang 2022, wala pang 50,000 katao ang lumipat sa North Korea. Kung ating ikukumpara, higit na 8 beses ang dami ng lumipat sa Afghanistan sa parehong panahon, ngunit kung may mga dahilan para hindi lumipat ang mga tao sa North Korea, siguradong hindi kabilang dito ang fashion, sining, o kahit ang kanilang zoo. Halimbawa na lang nito ay ang mahigpit nilang regulasyon sa gupit. Merong 15 klase ng gupit na pagpipilian ng mga lalaki, at 50 naman para sa mga babae. Anuman ang mapili mong estilo, siguradong may basbas ito ng kanilang leader, na tila hinugot mula sa isang 1980s GQ magazine. Ngunit huwag magpalinlang sa mga gupit. Sa maraming aspeto, natutunan ng mga taga North Korea kung paano gawing kasiya-siya ang kanilang buhay. Isa sa mga sikat na libangan sa Pyongyang ay ang zoo. Dito, makakakita ka ng iba't ibang hayop tulad ng leon, elepante, unggoy, at makulay na mga isda sa kanilang aquarium. Maging ang mga bisitang Amerikano ay maaaring humanga dahil sa mga eksibisyon ng mga aso tulad ng German Shepherd, Saint Bernard, at Shih Tzu. Ngunit ang pinakapopular na atraksyon sa zoo ay walang iba kundi si Azalea, ang naninigaryong chimpanzee. Ngunit sa likod ng mga gupit na may basbas ng estado, naninigaryong chimpanzees, at makukulay na eksibisyon, isang madilim na kasaysayan ang nakatago sa North Korea sa ilalim ng dinastiyang Kim. Sa loob ng 3 henerasyon, pinamunuan ito ng 3 pinuno na puno ng kontrobersya, Kim Il-sung, Kim Jong-il, at Kim Jong-un. Narito ang ilan sa kanilang mga pinakawalang katuturang desisyon at nakakagimbal na sandali. Si Kim Il-sung ay may reputasyon bilang isang malupit na pinuno na handang gawin ang lahat upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Marami siyang ipinapatay na kalaban sa politika. Isa sa kanyang pinakakontrobersyal na pagpapasya ay ang pagbitay kay General Pak Hong-yong, dating ministro ng depensa ng North Korea at isang matinding karibal ni Kim Il-sung. Noong Disyembre taong 1955, siya ay inaresto, nilitis, at pinatay sa pamamagitan ng isang bala sa ulo. Bilang babala sa iba pang posibleng lumaban sa kanya, inilantad ang bangkay nito sa isang pampublikong lugar sa Pyongyang sa loob ng 3 araw. Ang ganitong uri ng pananakot ay naging taktika ni Kim Il-sung upang mapanatili ang kanyang mahigpit na kontrol sa bansa. Hindi ito ang huling pagkakataon na ginamit niya ang ganitong brutal na pamamaraan. Sa paglipas ng mga dekada, marami pang opisyal at individual ang naging biktima ng kanyang madugong kampanya laban sa mga tinaguriang kaaway ng Estado. Sa pamamagitan ng takot at panunupil, matagumpay na napanatili ni Kim Il-sung ang kanyang kapangyarihan hanggang sa kanyang kamatayan noong 1994. Matapos ang kanyang pamumuno, pinalitan siya ng kanyang anak na si Kim Jong-il noong 1994. Isa sa pinakakakaibang hakbang ni Kim Jong-il ay ang pagtatangkang solusyonan ang kagutuman sa North Korea sa pamamagitan ng pagbili ng higanteng kuneho mula sa Germany. Inakala niyang ang mga ito ay magbibigay ng sapat na karne upang mapakain ang mamamayan. Gayunpaman, ipinaliwanag ng isang eksperto na ang mga kunehong ito ay nangangailangan ng maraming gulay upang mabuhay, kaya't hindi sila praktikal bilang solusyon sa problema ng kagutuman sa bansa. Ihuli, pinaniniwala ang kinain lang mismo ni Kim ang mga kuneho bilang bahagi ng kanyang selebrasyon sa kaarawan. Isa pang nakakagulat na desisyon ni Kim Jong-il ay ang kanyang kampanya laban sa mga mabababa ang height sa Pyongyang. Nagpakalat siya ng mga balita tungkol sa isang himala na gamot daw na nagpapatangkad. Nang magtipon ng mga taong naniwala rito, sila ay sapilitang ipinatapon upang hindi na makita pang muli.
Bukod dito, may kakaiba rin siyang mga personal na ugali. Halimbawa, mayroon siyang grupo ng mga babaeng taga-suri ng bigas upang matiyak na pantay-pantay ang laki ng bawat butil bago ito lutuin sa kanyang palasyo. Mahilig din siyang manood ng pelikula, ngunit hindi lang siya basta isang tagahanga, nag-utos pa siya ng pagdukot sa isang direktor mula sa South Korea upang lumikha ng propaganda films para sa kanya. Matapos ang kanyang kamatayan, lumipat naman ang kapangyarihan kay Kim Jong-un. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, marami ang nakasaksi ng lalong lumalalang pag-abuso sa kapangyarihan. Halimbawa, noong 2020, inutos niya ang pagsamsam sa lahat ng alagang aso sa Pyongyang, sinasabing simbolo raw ito ng Western decadence. Marami ang natakot na baka ang kanilang mga alaga ay naging pagkain sa gitna ng matinding kakulangan sa pagkain sa bansa. Si Kim Jong-un ay kilala rin sa brutal na pamamaraan ng pagpaparusa. Noong 2012, pinatay niya ang isang dating opisyal ng militar gamit ang isang mortar round dahil lamang sa pag-inom at pagdiriwang matapos ang pagkamatay ng kanyang ama. Sa ibang pagkakataon, may mga opisyal din siyang ipinapatay gamit ang anti-aircraft gun bilang pampublikong babala. Ngunit sa kabila ng kanyang marahas na pamumuno, mayroon din siyang kakaibang mga interes. Isa na rito ang kanyang pagkakaibigan kay Dennis Rodman, isang dating NBA player. Ilang beses bumisita si Rodman sa North Korea at minsan pang nagdala ng mga retiradong manlalaro ng basketball upang maglaro para sa kaarawan ng Supreme Leader. Maging sa larangan ng musika, may naiwan siyang kakaibang tatak. Itinatag niya ang all-female pop group na Moranbong Band noong 2012 na nagpatugtog ng mga kantang may propagandang mensahe tulad ng "Ipagtagumpay ang panahon ng partidong manggagawa." Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may pag-asa pa rin ba para sa hinaharap ng North Korea? Noong 2018, bumaba ang tensyon sa pagitan ng North at South Korea matapos ang ilang summit. Maging ang dating US President na si Donald Trump ay pumasok sa teritoryo ng North Korea na isang makasaysayang pangyayari. Sa parehong taon, nagmarcha ng magkasama ang North at South Korea sa Winter Olympics at bumuo ng isang pinag-isang ice hockey team. Bagamat nananatili ang banta ng digmaang nuklear, maaaring may pag-asa pa para sa North Korea, o kahit man lang, pag-asa na balang araw, malaya na nilang mapipili ang kanilang sariling gupit.